Handa na po ba kayo for this afternoon session? Amen. So let us bring out again our Bibles, our notebooks, at patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Tinatawagan ko na po si Pastor Jess para po sa ating afternoon session. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Kayo po ba'y nagkape na? Okay, so kailangan gising na gising kayo kasi hapon nakakaantok itong session na to. Okay, so pag-uusapan natin yung sa araw na to yung mahalagang mga katuruan. Lalo na tayo ay nagtuturo ng ebanghelyo, mahalagang maintindihan natin ang mga bagay nito. Okay? So, tayo po munang lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga pagkakataon na kami ay tipunin mo at kami ay turuan mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Lord, ikaw lang po ang aming tagapagturo at lahat kami, Panginoon, na estudyante mo, Panginoon. Lord, inaamin po namin na marami pang bagay na kulang sa amin, lalo na po sa pagkakilala sa iyo. At ang nais mo, Panginoon, makilala ka namin ng lubusan, nang sa ganon, O Lord, kami ay makapaglingkod sa iyo nang naaayon, Panginoon, sa iyong mga katuruan. Ama, sa hapon na ito, turuan mo po kami na maintindihan ang hiwaga ng iyong ebanghelyo at maituon po namin ang aming mga pagtuturo doon sa mga bagay na ginawa mo, hindi sa mga bagay na ginawa namin. Ikaw ang maitanghal at maitaas sa aming kalagitnaan. Sambahin ka, Panginoon, sa buhay ng mga manggagawang naririto sa iyong harapan. Kahabagan po kami, Panginoon, at turuan nang sa ganon, O Lord, maitalaga namin ang aming buhay ayon sa iyong mga salita. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, yan. So, kung may mga ballpen kayo, may mga notebooks, mag-take note kayo kasi very important yung ating pag-uusapan ngayon. Okay. Siguro naman lahat kayo ay familiar sa statement ng Panginoong Yesus bago siya nalagutan ng hininga. Okay, sabi po doon sa may John chapter 19, verse 30, so when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Siguro lahat kayo nabasa nyo na itong talatang ito. At very crucial, yung statement na sinabi niya, "It is finished." Okay, so ang pagtutuunan po natin ngayon sa ating pag-aaral ay the finished works of Jesus Christ. Alam nyo, tayo, as ministers ng Panginoong Diyos, wala tayong ibang business sa mundong ito. Amen? Ang pagtuturo po ng Ebanghelyo ay business ito ng ating Panginoong Hesus. At tayo, para tayong mga, alam nyo ba tayo yung mga involved doon sa trabaho na yung, ang pinag-uusapan po natin, yung ginawa, merong ginawa ang Panginoon na mahalaga. Finished na yon, ibig sabihin, kompleto na yon. It is a complete works. Tinapos yun ni Christ. Kaya nung sinabi niya doon sa sa kanyang huling salita, bago siya talagutan ng hininga, it is finished. And this is very important para sa ating lahat, sa mga pastors na nagtuturo at sa mga manggagawa at sa mga future na mga leaders. Kasi ang ebanghelyo, ang pinaka-core ng gospel na tinuturo natin is all about the finished work of Jesus Christ. Pag tayo ay hahayo, hindi yung doktrina natin ang dala-dala natin. Amen. Yung doktrina nung ginawa ni Christ sa cross. At dapat tayong lahat ay totally knowledgeable
Dapat kompleto yung ating idea nang sa ganon, kasi yung trabaho ni Christ, kompleto na yun eh. Wala na tayong may dadagdag doon. At hindi mo rin pwedeng bawasan yon. At iyon ay serious offense against God. Pinagtrabahuan yun ni Christ sa cross. In one single stance, o yung one single moment sa kanyang crucifixion, alam nyo ba, ang daming naganap doon. Ang daming na-fulfill doon, kaya sinabi niya yan, kauli-hulian, it is finished. Ang tanong dito mga kapatid, ano yung idea mo sa finished work ni Christ? Bilang mga tagapagturo, bilang mga pastors, mga manggagawa, mga future leaders, yan ang dadalhin natin eh. Yan ang ituturo natin sa congregation. Hahayo ka sa iba't ibang mga bayan, magtuturo ka, magpupundasyon ka, ano yung ituturo mo? Maganda na may knowledge tayo kay Christ. Alam natin, so siguro naman lahat kayo, pag tinanong ko, what is a gospel? Alam ko may paliwanag kayo doon. Tama yun, tama yung mga paliwanag nyo. Pero mahalaga na lubusan nating maintindihan, ano ba talaga yung gospel na yon? Ano ba yung good news? Ano ba yung finished work ni Christ sa cross? Nang sa ganon, ay yung tao na ating tuturuan, ay talagang maramdaman niya yung ginawa ng Panginoong Diyos, magpapasalamat talaga siya. Okay? So very crucial ang tanong na ito. What are the finished works of Christ on the cross? Naalala nyo, isa sa mga importanteng mga few words ng ating Panginoong Yesus ay sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Luke chapter 24 verse 44, and He said to them, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things that are written about me in..." Lahat daw ng bagay na nakasulat tungkol kay Jesus, saan? In the law of Moses. Pupuntahan po natin yan. And the prophets. Sino yung mga prophets? Actually, halos lahat ito eh. The Psalms. So halos ang sinasabi ni Jesus, lahat ng mga itinuro doon sa Old Testament, He is talking about the Old Testament. Ang dami nakasulat doon, lahat pala ng iyon ay nakapoint doon sa gagawin ni Christ, sa kanyang pagdating, sa kanyang gagawin, at sa kanyang i-accomplish. At na-accomplish ang lahat ng iyon doon sa may crucifixion ni Christ, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Okay, kaya importante, alam niyo mga kapatid, napakahalaga para sa atin na mga tagapagturo na dapat alam mo ang Old Testament. Kasi alam nyo, nakakalungkot ngayon, marami ng mga tagapagturo, tinalikuran na nilang Old Testament. Kasi nga, New Testament na lang. Alam nyo, ang problema sa ganon, ang nakakalungkot pang pangyayari, ang mga kwento sa Old Testament ay naging kwentong pangbata na lamang, pang Sunday school na lang. Kwento ni Moses, kwento ni Adam and Eve, kwento ng creation, kwento ng Red Sea crossing, kwento ng mga ganito. Pinipili na lang nila kung ano yung mga gusto nang ituro, to the extent na nawala na sila doon sa alignment ng gospel. Alam nyo ba, you cannot explain lahat ng mga truth na itinuro sa New Testament unless nabalikan mo ang Old Testament. Kasi mismo si Jesus nagsabi lahat ng ginawa niya, itinuturo na yun ng Old Testament. Hindi lang nila nakikita noon yun, na siya pala yun. Tama? So ngayon, yung ating pag-aaralan, mahalaga yun eh. Tayo mga tagapagturo, mahalaga na maintindihan natin yun. Yung the finished work, yung inaccomplish niya, kumpleto na yun. At yun ang beauty ng Old Testament. Ang beauty ng Old Testament kasi, nandoon lahat eh. For example, pag-usapan mo ang gospel. Hindi mo papaliwanag ang gospel unless nabalikan mo ang Old Testament.
Hindi mo kayang ipaliwanag kung ano talagang kasalanan kung hindi ka babalik sa Old Testament, sa Fall of Adam. Okay? Hindi mo maintindihan ang holiness pag hindi mo binalikan ang Leviticus. Hindi nyo maintindihan ang righteousness maliban na balikan mo yung righteousness ni Abraham. Ang ibig sabihin, lahat yun papunta doon, babalikan mo yun eh. For example na lang, yung ating pag-ututuunan ngayong araw, the finished work of Christ. Pag hindi mo binasa ang Old Testament, hindi mo yan lubusang may papaliwanag. Okay. So ngayon, siguro lahat naman kayo ay pamilyar sa tabernacle. Tama ba? Pag kayo ay nagbasa ng Bible sa Old Testament, mababasa nyo doon ang mga batas na ibinigay ng Panginoon, yung mga tinatawag na ceremonial laws. Yung kaninang tinuro ni Brother Rick is all about moral laws. Dalawa yan eh. Dalawang klase ang law. Ceremonial. Ito yung ating pag-usapan ngayon, ceremonial law yan. Yung kanyang tinalaki ni Brother Rick ay moral law. Okay. Itong ceremonial law, na-fulfill ito kay Christ. Tama? Yung moral law ay intact ito na umiiral magpahanggang ngayon sa atin. Okay? Ibig sabihin, ano-ano ba yung mga moral law? Honor thy father and thy mother. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Hindi ba? Intact pa rin yun hanggang sa atin? That even yung mga government, even yung mga gentle na government, ina-apply nila yun. Okay. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung ceremonial law. Papaano ito na-fulfill kay Christ? Okay? Ang ibig sabihin po na fulfill, ganito ha, hindi po yung, kasi ang iba, ang thinking nila sa may fulfilled, pagdating nung time na yon na terminate na, hindi po termination ang ibig sabihin ng fulfilled. Parang ganito, para magkaintindihan lang po tayo ha. Kunyari, sinabi ng ikaw ay nagtatrabaho sa inyong kumpanya. Sinabi ng inyong kumpanya, nangako yung management, na pagdating ng December 2021, mag-i-increase ang sahod ninyo ng 500 pesos monthly. So, inabangan mo yon. So, na-fulfill yun nung pagdating December 2021, tinupad ng management. So, onward, ibig sabihin nun, na-fulfill na yung pangako, ibig sabihin, pinapakinabangan mo na onward yung promise na pagtaas ng sahod mo. Ang ibig sabihin ng fulfilled, hindi na terminate nung dumating na yun, wala na. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng fulfilled. Ibig sabihin ng fulfilled, nagkaroon na ng katuparan, nag-take effect na siya. Yung ceremonial laws, mga kapatid, ritual yon, may mga hayop na pinapatay doon. Pero lahat ng iyon ay shadow. Shadow ng pagdating ng Panginoong Yesus. Actually, yung tabernacle o yung temple, nung itinatagyan ng Old Testament, ay kinopya lang yun sa langit. Ang totoong temple o yung totoong tabernacle ay yung nandoon sa langit. Kinapi lang yun sa lupa. Yung sa lupa ay temporary lang yun hanggang sa dumating si Christ. Okay? Pero nung dumating na si Christ, siya na yung perfect sacrifice, nag-take effect na fulfill na, nag-take effect na, yung bisa nung ginawa ni Christ mula noon, mula nung nag-resurrect siya, magpahanggang ngayon sa atin, hanggang sa mga panahong darating, na-enjoy natin yung benefits nung ginawa ni Christ. Nasusundan niyo ako? Kaya importanteng salita yung fulfilled. Okay? Ang ibig sabihin ng fulfilled, hindi termination. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, I did not come to abolish the law but to fulfill. Maraming nalilito dyan, nakala nila termination ang ibig sabihin ng fulfill. Okay. So ngayon, babalikan natin ang aklat ng Leviticus. You will never understand the word holy. Diniman dyan sa New Testament Be holy for I am holy. Maliban na babalikan mo ang Leviticus. Sa 1 Peter chapter 2, siguro madalas ninyong itinuturo yan sa mga churches, sa inyong congregation, yung we are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. But what is your idea about that words?
Nandun yung sa Old Testament lahat eh. Royal priesthood, makikita mo yan sa Leviticus. Okay? So lahat ng bagay na dinidiscuss sa New Testament, para sa'yo, I advise, bilang isang pastor din na tulad mo, I advise you na kung gustong maging effective ka sa pagtuturo, mag-aral ka ng Old Testament. Okay? Ang gagandang mga katuruan na mapapakinabangan mo, mas lalo mong may papaliwanag yung ebanghelyo ni Hesus Kristo. Okay. Sa Old Testament, merong doong tinatawag na animal sacrifices. Yun ay kasama sa mga ceremonial law. Okay? The law of sacrifices. At makikita mo yan from Leviticus chapter 1 up to Leviticus chapter 7. At ito po yun. Burnt offering, peace offering sa may chapter 3, chapter 4, sin offering, guilt offering sa may Leviticus chapter 5. Kayo ba, be honest, nabasa nyo na ba ito ang nagbasa ng Leviticus? Meron ba? Actually, ang gandang aklat niyan. Ang ganda, dyan mo lang makikita. Kasi alam nyo ba itong mga ito, actually meron pang isa yan sa chapter 2, yung grain offering. Pero kasi yung apat na yon, kaya ko inuna yon, yung burnt, yung peace, yung sin at saka guilt offering, iyan ay mga animal sacrifices. At yung isa, from the word grain, hindi po siya hayop, bunga po siya. Pero yung limang iyan, alam nyo ba mga kapatid? Alam nyo ba yung 5 offerings na yan, yan yung tinatawag sa New Testament kanina na the finished works of Jesus Christ. Yan yung inaccomplish niya. Yan yung finulfill niya. Kaya nung siya'y nakapako sa kaduluduluhan ng kanyang mga hininga, sinabi niya, it is finished. Na-accomplish lahat yan ni Christ. At alam nyo ba, ang beauty niyan, kada isa niyan, pag pinag-aralan natin yan, kailangan hindi natin kayang i-cover ngayon yan. Okay? Kasi kada isang session yan, isang oras yan, o isang oras mahigit. Hindi natin kayang i-cover yan. So ngayon, siguro maaaring ma-cover lang natin yung burnt offering lang. Okay? Kasi masyado ng hapon, mamaya, baka din nyo na kayanin, uuwi pa kayo. How I wish na gusto ko sanang kahit man lang yung peace offering, kailang siguro sa sunod na lang natin na pag-aaral. Ang gandang maintindihan lahat yan kasi iyan yung tinrabaho ni Jesus. Kaya tayo na save. Iyan yun. So ngayon, mahalaga na maintindihan natin, pag-aralan, ano ba yung burnt offering? Papaano namatay si Christ as burnt offering? Papaano, ano yung inaccomplish ni Christ sa may peace offering? Ano yung inaccomplish ni Christ sa sin offering? At lalo na yung guilt offering. Puro mahalagang mga mga works. It is the finished works of Jesus Christ. Portrayed in the Old Testament sa Leviticus from chapter 1 up to chapter 7. Okay, so uunahin natin yung Leviticus chapter 1, the burnt offering. So, whenever you encounter yung burnt offering, lagi nyo may encounter yung salitang an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Mahalimuyak. Parang mabang samyo sa harapan ng Panginoon yung offering na yan. Okay, so basahin po natin sa Leviticus chapter 1. Verse 1. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the children of Israel and say to them, when you bring an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either herd or flock." Ibig sabihin, pwede sa mga ng mga baka o pwedeng sa mga tupa o kambing.
Verse 3, if the offering is a burnt offering from the herd, sa mga bakahan, he is to offer a male without defect. He must present it at an entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. He is to lay his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He is to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron's sons, the priest, shall bring the blood and sprinkle it against the altar on all sides at the entrance of the tent of meeting. He is to skin the burnt offering and cut it into pieces. The sons of Aaron, the priest, are to put fire on the altar, arrange the wood on the fire. Then Aaron's sons and the priests, shall burn, including the head and the fat on the burning wood that is on the altar. Verse 9, he is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. So verse 10, if the offering is a burnt offering from the flock, from either sheep or the goats, he is to offer a male without defect. He is to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron's sons, priests, shall sprinkle its blood against the altar on all sides. He is to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head, the fat, and the burning wood that is on the altar. He is to wash the inner parts and the legs with water. And the priest is to bring all of it and burn it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, a sweet aroma pleasing to the Lord. Verse 14, if the offering of the Lord is a burnt offering of birds, he is to offer a dove, a young pigeon. The priest shall bring it to the altar, wring off its head, and burn it on the altar. Its blood shall be drained out of the side of the altar. He is to remove the crop with its content and throw it on the east side of the altar where ashes are. He shall tear it open by the wings, not severing it completely. Then the priest shall burn it on the wood that is on the fire on the altar. It is burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. So yan po yung kabuuan ng chapter 1. So ang dinidiscuss po rito ay yung the burnt offering, yung kauna-unahang napakahalagang offering na ino-accomplish ni Christ for our salvation. Okay. So, alam nyo ba, siguro nabasa na ninyo ang Genesis, nabasa nyo iba pang parts of the Old Testament. Lagi sila nag-o-offer doon. Actually, ang pinakamatandang uri ng offering before na ni-reveal sa Leviticus yung iba't ibang klaseng offering ay burnt offering. Siya yung pinakamatanda, siya yung common. Siya yung inihandog ni Abraham, inihandog ni Noah, nila Abel, and so on and so forth. Yan po yung pinakamatanda. At alam nyo ba, so makikita nyo ang laws, isinulat yan sa Leviticus chapter 1, and some part on Leviticus chapter 7. Okay, so ang burnt offering ay tinatawag din siyang whole offering. Sa lahat ng animal sacrifices, siya lang yung inihandog ng buong buo. Kaya nga whole offering. Ibig sabihin, lahat
lahat mula sa ulo, katawan, flesh, mga paa, inwards, ay susunugin ng buo doon sa altar except the skin. Yung skin ay magiging portion ng priest. Kasi yung priest na naglilingkod, may portion siya sa altar. At magaganda po ng mga topic niyan. Siguro pagtutuunan po natin yan sa may grain offering na. Okay. So ngayon, merong 5 hayop na binanggit para na inordain ng Panginoon para sa sacrifices. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng uri ng hayop po pwede mong isacrifice. Si God ang nag-decide kung anong uri ng hayop ang po pwedeng ihandog. Lahat ng mga hayop na ito ay mga malilinis ayon sa dinefine ni God sa kautusan. Okay. So ngayon, maraming hayop na malilinis pero hindi lahat yun ang nirequire ni God. Ito lang. Ito yung pinili ni God na magre-represent doon sa may burnt offering. Okay. So ngayon, may mga conditions, no? Alam nyo mga kapatid, ang paghahandog kay God, hindi yung kumpo-kumporme. Sa atin ngayon, alam nyo ba, ito yung problema natin eh. Bukang bibig natin offering. Diba? Nag-o-offer tayo in a form of money. Nag-o-offer tayo in a form of song. Offering natin yung song natin. Or minsan tinatawag natin offering yung ating mga services. Pero hindi natin ino-observe yung papaano inordain ni God ang offering. Actually, ito yung model eh. Pag sinabi mong offering, it must meet yung requirement ng Diyos. Kasi siya ay nag-ordain yan eh. So dapat ma-meet mo yung requirement ng Panginoon so that maging acceptable yung offering. Actually, yung mga konsepto na yun, hanggang ngayon ginagamit sa New Testament. Siguro, na-encounter nyo yung sa Romans chapter 12. Alam mo kung favorite verse nyo yan. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, brethren, by the mercies of the Lord, that you offer yourselves, your bodies, a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is your reasonable service. O, diba? Madalas nyo ikot yan, verse na yan. Tinuturo nyo yan. Napansin nyo yung salita doon na holy and acceptable. Saan ginamit? Saan galing yon? Galing yung sa Old Testament. Galing dito yung sa mga pag-aaralan natin eh. Hindi lang basta maghahandog ka noon. It must meet the requirements of God. It must be holy. It must be acceptable. Kasi kung hindi acceptable yan, biruin mo, no, maghandog ka ng baka. Magkano ang baka? Ha? Ang baka natin dito siguro 15,000 o 20,000. Alam nyo ba yung mga baka na pinag-uusapan natin dito na hinihandog, hindi po ganun. Mga hybrid po yan, magagandang class. Ang tataba niya, nalalaki niyan. Pag ikinumpara mo yan sa may baka ng Pilipinas, ay mahihiya ang Pilipinas. Ang papayat ng baka, lalo na ngayon, meron na po yung GMO na baka, yung tinatawag ng super cow, parang elepante na sa laki. Yung mga pinahandog ng malalaking baka yan. Kaya ang halaga niyan ay nasa mga, kung titingnan sa valuation natin sa panahon ngayon, ay nasa 250,000 ang isa. Malalaki yun, kasi hybrid yan eh. Tsaka ibang karne niya masarap. Hindi katulad ng karne natin dito. Isipin mo yon, ikaw ba? Ha? Mag-o-offer ka kay God. Tapos i-reject lang ni God. Gusto mo yon mangyari sa'yo? Pero ilang beses natin ginawa yung kay God. Nag-o-offer ka, akala mo yung lahat ng kanta mo acceptable kay God. Eh hindi naman pala holy. Ang point dito, kayo, lalo na tayo sa mga music team, ang point ay hindi lamang makatugtog kayo ng music. Ang point hindi lamang makilitin nyo ang tenga ng mga tao, yung mga audience. Tumutugtog kayo for the Lord, hindi para sa mga tao. It is not to entertain people. Mali kasi yung orientation natin ngayon eh. Ang music natin ngayon is like
concert, entertainment, to please people, hindi si God. Nung unang panahon, they offered to please God and to see it na dapat acceptable yung offering nila. Otherwise, sayang. Kahit na kamo, kambing. O magkano kambing ngayon dito sa atin? Mga 5,000 kamo. Kasi ibang mga kambing nila dyan, matataba yan, mga tupa. Mga hybrid yan eh. Kasi sa kanila galing yan. Sa atin dito, mga ano na eh. Yung mga parang mga kapsut. Ano ba yung kapsut sa Ilocano? Payat, ganon? So, isipin mo yung kahit na ganyang halaga lang, maghahandog ka doon sa templo kasi hindi lang tatanggapin ng Panginoon. Kaya sila noon, ang Israel noon, lahat sila is well-trained na talagang bago sila mag-offer na meet nila yung requirement ng Diyos. Otherwise, masasayang lahat ng ano nila. Kaya nga alam nyo, no, itong lesson na to, very important ito eh. Kahit sa church administration, sa mga youth, huwag nyo hayaang masayang. Si God ang pinag-uukulan natin kasi tatandaan ninyo, ang church ay hindi natin business yan. Hindi natin church yan. Ang church ay church ni Jesus Christ. Ang mga members ay members ni Christ, hindi natin member. Kaya nga, tinutuwid po natin yung mga ganyang kaisipan. Business ni Christ, ang church, hindi po natin yan. Malinaw yan nung sinabi ni Jesus na, upon this rock, I will build my... Sabi naman ng pastor, church ko yan eh. Member ko yan. Kita mo yung, yan, mga nakakatakot na statement yan. So tayo, yung ating pag-aaral, binabalikan lang natin. Ibalik natin yung ating sarili doon sa kung paano inordain ni God ang lahat ng bagay para maging tama lahat, para maging accepted kay God, makuha natin yung favor ni God. Amen? Okay, so ano yung mga condition? Una, it must be acceptable. Para maging acceptable siya, kailangan malinis siya. Susuriin mo muna yung hayop kung malinis siya. Ibig sabihin, dapat hindi siya bulag, dapat wala siyang sakit, dapat wala siyang galis, dapat malusog siya, kumpleto yung kanyang wala siyang defect. Kakapain mo yun bago mo ihandog sa Panginoon. Tayo ba ngayon, pag nag-o-offer tayo, ganyan pa rin ba yung konsepto natin? Yung kanta ko, Lord, I offer to you, ay mangilabot ka. Pag hindi mo inobserve yung kabanalan ng Panginoon, useless yung offering mo na yan. See to it, malinis yan. See to it, banal yan. Si God ang nag-ordain paano masasabing banal o hindi. In-ordain yan ni God mismo sa Leviticus. Okay, it must be clean, it must be acceptable, at iyon ay ang mga inahandog nila, sila mismo yung nag-alaga. Hindi yung galing yan sa may kapitbahay mo o galing sa palengke, hindi. Ikaw ang nagpalaki para, di ba, naglulus. Sound. Check. Hello, Mike. Hello, Mike test. Sound check. Ayun. Okay. O nga, sabit mo na nga lang. Kasi, ang point dito, ikaw yung nag-alaga, mababantayan mo yung ihahandog mo. Kasi kunyari nanganak ang baboy mo. Tapos, actually ang baboy marumi yan sa Old Testament, Hindi yan nila kinakain noon. Pero ilagay lang natin for example, kunyari nag-alaga ka ng baboy, nanganak yung baboy mo. Di ba?
kinocompute mo na yan eh. Ito siguro para sa church ito, alagaan ko to para sa church kasi sa anniversary namin. Di ba parang may ganyan tayong mga ano. So, ganun din sila noon. Yung ihahandog nila, pagkapanganak pa lamang, dinededicate na nila yon. Ito, ihandog ko to sa Panginoon. So ngayon, aalagaan nila ng maigi yun. Aalagaan nila yon. Titignan nila kung talagang, kung walang defect talaga yon. Alam nyo ba yung sa Israel, yung mga hinahandog, ano? Pinag-aralan namin yan nung last December, tinapik ka ni Brother Rick, na talagang mayroong mga shepherds. Alam nyo ba yung shepherds on the hill? Yung nagpakita yung mga angels? Yung mga shepherds na yon talagang mga well-trained na nag-aalaga ng mga tupa. Selected yung mga tupang inalaga na pang-offering talaga yon. Napaka-delicate. Talagang binabalutan pa rin, nililinis talaga nila yon. Kasi pang-offering yon. Napakataas ng care nila pag pang-offering sa Panginoon. Tayo ba? Paano ba ang konsepto natin pag sinabi mong offering? Basta ba sa Panginoon to? Hindi mo man lang itinalaga? Hindi mo man lang naiano yan sa Panginoon? So ito yung, kaya nga napakahalaga na pag-aralan natin yung ganito kasi makikita mo yung konsepto na kung ano yung offering na required kay God. It must be holy. It must be acceptable. Hindi bara-bara. Hindi kumpo-kumporme. Okay. So ngayon, pangatlo, ito na yun, sinasabi ko kanina, it must be property mo. Ikaw yung nag-grace niyan. Pang-apat, kailangan wala siyang blemish. Wala siyang kapintasan, wala siyang sakit. Okay. Pang-lima, dapat binigay mo yan nang walang sabit sa puso mo. Hindi yung nagbigay ka, may kasamang pangihinayang. Nagbigay ka, punong-puno naman yung puso mo ng grumbling. Kaya nga ang pag-o-offer kay God, tinatalaga yan. Bago mo pa i-offer yan, nakaprepare na talaga yan para sa Panginoon hanggang sa time ng iyong offering sa Kanya. Amen po ba? So, hindi biro, hindi po ba? So, ganyan-ganyan din dapat mga kapatid, yung idea natin magpahanggang ngayong New Testament. Bagamat iyan ay na-fulfill ni Christ sa atin, pero yung idea ng pag-o-offer natin, dapat andoon yung spirit niyan. It must be holy, it must be acceptable, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12. Sang-ayon po ba kayo doon? Okay. So ituro po natin sa congregation yan. Ngayon, yan po yung sinasabi natin kanina, sinabi ni Apostol Pablo. A living sacrifice, holy to God. Amen? And acceptable. Okay. So ngayon, alam nyo ba, ang Israel kasi well-educated eh. Pagdating sa offering, talagang na-train talaga sila. Pati mga anak nila, well-trained. Educated sila. Maingat na maingat sila. Sinusundan, kumbaga ngayon, sa panahon ng pandemic, sinusundan mo yung protocol. Sila, talagang strict protocol pagdating sa offering. Tinuturuan talaga yung mga bata, kasi ganito po yan, no? May role yung magsasacrifice. At may role din yung pare, yung saserdote. Hindi lahat ay trabaho ng saserdote o yung priest. Ang ilan doon, ikaw. Ikaw na nag-offer, ikaw ang magkatrabaho. Okay. So, sabi nga ng kanina, no, sa may verse 4 to 6, then he shall put his hand on the head. So, ipapatong mo yung kamay mo doon sa may ulo ng hayop. Ang pagpatong ay madiin. Madiin yan. At iko-confess mo yung kasalanan mo. Okay. So, you shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. So, naiintindihan nila, kaya siya nag-o-offer, for what purpose? To make atonement for them. Anong pagkakaintindi niyo sa salitang atonement? It's very important, kasi yan yung ginawa ni Christ. Atonement. Yan ba ay inyong nababanggit sa inyong mga pagtuturo ng Ebanghelyo? Atonement. Sino rito ang nakakaintindi kung ano yung atonement? Be honest. Tinuro nyo na ba yan? Kasi alam nyo, pag hindi nyo na ituro yan, yung atonement na yan, hindi mo talaga naintindihan pa yung gospel. Kasi yan yung ginawa ni Christ eh.
Inatone niya yung kasalanan natin. Okay? So ngayon, to make atonement for him, he shall kill the bull. Isipin mo, no, pagka-lay mo ng hand, tapos, ibig sabihin, ikaw ang gagawa ng lahat ng iyon. Kakatayin mo, pagkatapos mong ma-confess yung kasalanan mo doon, kakatayin mo yung hayop. Ikaw na nag-sacrifice, ikaw ang magkakatay. Hindi po pwede roon yung takot ka sa dugo. Di ba may mga tao na takot makakita ng dugo? Sila lahat na itry ng Panginoon. Mula sa mga bata. Actually, yung mga anak nila, dinadala na nila doon pa mag-o-offer yung mga magulang nila. Anak, ganito, panoodin mo ha, ganitong inuutos ng Panginoon. Ko-confess natin kasalanan natin doon sa hayop, tapos gigilitan. Alam mo, ang Israel was, lahat sila professional butchers. Magagaling silang magkatay. Kasi trabaho nila yan eh. Pagkagilit kasi, ang trabaho lang ng priest, sasahurin lang yung dugo at i-apply ayon sa saan man nais ng Panginoon. So pagkakatay niyang ganon, pagkasahod ng dugo, babalatan nila yon. Kaya nga, ang galing nila magkatay. Ako nga, magpahanggang ngayon eh. Hirap ako magkatay eh. Diba? Kayo ba'y nasubukan na ninyo magkatay ng kambing? Diba? Babalatan mo yan. Kakatayin mo. Una-una mo, gigilitan mo yan eh. Patuluin mo yung dugo. Tapos babalatan mo yan. Trabaho yan na nag-sacrifice. And then, ikakat mo yan. Ikakat mo yan according doon sa requirement ng Diyos. Hindi yung kat ng ganyan. Kat mo yung ulo, tanggalin mo yung mga paa, tanggalin mo yung mga inwards, at ikakamada mo yan ayon sa utos ng Panginoon. So nakikita nyo, no, lahat. Actually, napaka-mitikuloso ng pag-o-offer ng Old Testament. Lahat ng iyan, pinulfill ni Christ yan. Maingat si Christ nung ginawa niya tayo ng atonement para sa ating kasalanan. Napakaselan. Na-meet ni Christ exactly kung ano yung requirement ng law ng Diyos concerning ceremonial laws. Maingat kasi bakit napakasela nito? Ang pinag-uusapan dito ay fulfillment ng salvation natin. Hindi birong bagay. Okay. So ngayon, pagkatapos niyan, okay, ito ang mahalaga. So sa pagkatay nilang ganon, naiintindihan nung nag-sacrifice na ang hayop na yon ay innocent. Naiintindihan nila yon na nagkakaroon ng tinatawag na substitution. Na yung hayop na yon na inosente ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Malinaw yan sa kanilang lahat, pati sa mga anak nila na tinetrain nila. Anak, itong hayop na ito, mamamatay ito para sa kasalanan natin. Well-oriented silang lahat. Amen? Okay, mamamatay yung hayop as substitute. Okay, siya yung mamamatay on his behalf. So, nire-recognize yun, ibig sabihin, aware yung Israel na siya, kung wala yung sacrifice na yon, he stand condemned before God dahil sa kanyang kasalanan. Pero dahil nga nag-provide si God ng hayop, ipinapakita doon na kung gaano kaseryoso yung ating kasalanan. Dito, dinidil ni God yung kasalanan ng tao. Seryoso ang kasalanan. Lalo na pagpunta natin sa sin offering. Mas kitang-kita mo doon yung idea ni God. Paano niya sinettle yung kasalanan natin. Matindi yung kasalanan natin. Okay. So ngayon, God makes it clear that only perfect, unblemished, and innocent substitute can effect atonement. Malinaw yun sa kanila kasi i-represent niya si Christ eh. Ang sacrifice ni Christ is perfect. Na-meet niya exactly yung holy requirement ng Diyos.
Kaya maingat na maingat ang Israel noon sa pag-comply ng animal sacrifice na yan, kasi picture niyan si Christ. Isipin mo yan, nasa birth offering pa lang tayo, nagkakaroon na kayo ng idea, ano yung ginawa ni Christ para sa atin. Amen. Okay. So ano yung role ng priest? Ang role ng priest ganito, sasahurin niya yung dugo. And then yung dugo na yon ay ia-apply niya depende sa requirement ng Diyos. Sa sin offering, makikita nyo iba't ibang klaseng application ng blood. Dito, ang instruction sa kanya, and the priest, Aaron's son, shall bring the blood and sprinkle the blood all around the altar. Kung ito yung altar of sacrifice, ang bili ng Panginoon all around. Yung dugo ay i-splatter niya all around sa altar. May idea na ba kayo ng burnt altar? Yung sinusunugan ng hayop. Bronze yun. Tanso. May mga horns yun sa apat. Tapos mayroong grill dito. Doon inaano yung mga hayop. Tapos sa ilalim nun may saluhan ng ash, abo. Okay. Biruin mo yun, alam nyo ba, yung ash, yung abo, kailangan pag nag-offer, kailangan complete. Hindi acceptable, kaya nga from the very beginning, mula pa lang sa pagkatay, sa pag-prepare pa lang ng hayop, pag-offer, pagkatay, they have to follow strictly yung instruction ni God. Otherwise, hindi yung magiging acceptable magiging rejected yon hanggang sa susunugin na siya. At alam nyo ba, para maging acceptable yan kay God, kailangan yung hayop ay ma-reduce totally into ash. Walang chunks na maiiwan. Kailangan pag bumagsak na doon sa may baba, puro abo na lang. Ganyan katindi yung requirement ni God. Kasi pati yung ash na yon, titipunin yon. Yung ash na yon, ipipresent pa yun kay God. Pag tapos na yung lahat, titipunin yon, ilalagay yun sa isang jar, ipipresent pa yun kay God. Ibig sabihin, iyon yung evidence. Evidence na nakumpleto. Talagang reduce into ash. Si Christ, ganyan ang ginawa niya sa atin Kompleto yung pagkakatubos niya sa atin. Reduce into ash. Na-satisfy talaga ni Jesus exactly yung holy requirements ng Panginoon. Okay. So ngayon, sabi nga sa may Hebrews chapter 9, no, lahat ng bagay ay pinupurify sa pamamagitan ng blood. Kung wala yung blood, there is no shedding or there is no remission of sin. Isipin niyo mga kapatid, no? Bakit kinakailangan mamatay si Jesus? Kailangan kasing may titigis ang dugo. At si Jesus lang yung perfect sacrifice na acceptable kay God na makapagbabayad sa ating kasalanan. Sa ibang mga religion, tinatawanan nila na bakit daw yung Savior kinakailangang mamatay. Tinatawanan nila yan Only in Christian religion, meron yung Savior na namatay. Bakit? Mahalagang tanongin niyo yung sagot na yun. Bakit? Bakit? Kasi kinakailangan yung pagbububo ng dugo. Yung shedding of blood. Kasi without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ibig sabihin, ang tindi ng ating kasalanan. For the wages of sin is death. Sa holiness, yung offense natin against God, ang nire-require ni God, kamatayan nating lahat. Dahil sa tindi ng kasalanan natin. Isipin niyo yun. Dahil kaya nga si Christ ang namatay as substitute. Namatay siya bilang kahalili, substitute. Siya yung namatay. Pinagbayaran niya in full yung puot ng Diyos laban sa ating kasalanan. Dapat natin maintindihan, whenever we preach the gospel, dala-dala natin yung konseptong iyon. Alam nyo ngayon, huwag niyong pababawin. Huwag niyong pababawin yung gospel, huwag niyong i-dilute. Dapat makita ng mga tao yung gravity ng sin natin against God.
At kung ano yung ginawa ni Christ para sa atin to save us from our sin. Dapat ang mga bagay na to ay maging malinaw sa mga tao. Huwag yung gagawing cute yung mga tao. Huwag yung kikilitin tenga nila. Otherwise, hindi mo may pipreach talagang totoong gospel. Hindi mo may represent si Christ. Pag hindi nyo tinuro yan, dapat na intindihan nila yan, na biruin mo, grabe yung kasalanan natin, tayo enemies of God. Dapat tayo yung mamamatay. Pero si Christ ang namatay para sa atin, perfect sacrifice. Pinagbayaran sa burnt offering, mga kapatid, this is the idea. Kaya buong buo yan na sinunog. Kasi pinagbayaran ni Christ totally lahat ng offense natin against God. Sinatisfy ng offering ni Christ yung holy requirement ng Panginoon laban sa ating mga kasalanan. Sinatisfy yun ni Christ 100%. Kaya nga yun yung konsepto ng whole offering, burnt offering, sinunog ng buong buo, evidenced by the ash. Ipe-present yun kay God yung ash. Na ibig sabihin, totally nabayaran yung ating mga kasalanan. Wonderful. Amen? Di ba ang ganda, no? Pag pinag-aralan mong Old Testament, kitang-kita mo yung gospel eh. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, basta napakadali na lang eh. Tanggapin mo si Jesucristo. A, accept the Lord Jesus Christ. B, believe in your heart that Christ died for your sin. C, confess your sin. Pero, napaka-cute. Pero hindi mo talaga na ipaliwanag kung ano talaga yung ginawa, ano talaga yung atonement. We are talking about the atonement of Christ. Namatay siya as substitute. Grabe yung kanyang kamatayan sa krus. Pinagbayaran niya talaga even to the last centavo ng ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo, hindi natin kayang pagbayaran ang kasalanan natin. Ni katitig na kasalanan mo, hindi mo kayang pagbayaran. Si Christ ang nagbayad nun. Yan ang gospel. Okay. So ngayon, ito ang mahalaga na maintindihan ninyo. Yung blood. Kasi importante yung blood eh. For life, di ba sa Old Testament pinagbawal yung dugo na kainin? Ngayon, may mga ibang religion pinagbabawal pa rin nila yung pagkain ng dugo. Actually, ang mga born-again Christians, divided dyan. Merong liberal at merong strict. Okay, it doesn't matter. Pero ito yung pag-usapan lang natin, ano? For the sake of discussion, hindi ko sinasabi na pag pinag-aralan natin ito, kumain ka na o hindi ka kakain. Wala akong sinasabing ganon. For the sake of discussion, pag-uusapan natin tungkol sa dugo. Okay. Sabi kasi ng Bible sa Leviticus chapter 17, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Okay. This is very critical. Kailangan makinig ka ng maigi sa sinasabi ng Panginoon. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Okay. Bakit pinagbawal ang dugo? Ayon sa statement dito. Bakit? May purpose si God. Bakit pinagbawal kainin ng dugo? Mas makikita pa natin yan sa peace offering. Actually, hindi lang dugo, pati taba. Hindi ka nga kumakain ng dugo, kumakain ka naman taba, parehas mo nababiolate ang commandment ng Panginoon. Amen. Amen po ba? May nasasagasaan ba ako? Kaya nga sabi ko, nagpasintabi ako kanina kasi hindi ko intention, kung ano man yung paniniwala mo tungkol sa dugo, wag pagkain ng dugo, okay lang yon, okay? Hindi natin babaguhin yon. Pero I'm just talking to you, ano ba talaga yung reason behind, the theology behind sa blood? Bakit pinagbawal talaga ng Panginoon yan in the Old Testament na wag kainin ng dugo? Malinaw sa statement. Kaya pinagbawal na kainin ng dugo kasi ang buhay, sabi niyang ganon, to make an atonement for your soul. Yun ang purpose. Ang dugo noon ay talagang designed para sa atonement. There is life
and power only in the blood of God-ordained substitute for man. Amen. Dahil inordain ni God Dahil sinabi ni God, huwag niyong kakainin yan kasi naka-reserve yan pag magbibigay ng inyong atonement. So inobserve nila yan all throughout their generations na hindi sila kakain ng dugo kasi nga intended yan for atonement. Amen po ba? Okay. To make the one who makes atonement for man's sin, for the blood expiate, it must go on the altar, it must be transmitted to God. Ibig sabihin, hindi lang basta yung dugo may buhay o there's power in the blood. Kung hindi, yung dugo na yon dapat mai-transmit yun kay God through sa altar. Kailangang dadaan sa altar. Doon sa may inordain ng Panginoon. Doon lang nagkakaroon ng bisa ang dugo. Hindi ibig kong sabihin, hindi lahat ng dugo ay may life and may power. Only doon sa inordain ng Panginoon. I pray na sundan niyo ako. Okay? Kasi may mga talagang iba, talagang loyalist sa dugo. Ay hindi ko po dinidiscredit yun. Kasi sa totoo lang naman, pag-usapan natin ang science, talaga namang hindi talaga advisable na kainin ng dugo Di ba? Kung pag-uusapan natin science. Huwag natin pag-usapan ng salvation kasi walang kinalaman ng pagkain natin sa may salvation. Ang pag-usapan natin science, yung kalusugan natin. Kasi sabi nga ng science talaga, ang dugo, nandiyan lahat ng dumi ng hayop. Tayong mga pagano, alam pagano kasi tayo tayong mga gentiles na kasi tayong mga Pilipino, na namulat tayo sa mundo na kung ano kinakain natin. Taba, pag nagluto ka puro taba, gusto mo ng taba, gusto mo yung mga dinuguan, gusto mo yung lahat ng mga pinagbabawal ng Bible, yung mga alimango, sugpo, pusit, lahat yung pinagbabawal ng Diyos lahat ng yun ang gusto natin. Gentiles kasi tayo. Amen. Kinahabagan lang tayo ng Panginoon Pero si God, concerned din sa kalusugan natin, kaya yun ipinag-utos na huwag mong kakainin yung mga gantong mga hayop. It has nothing to do with salvation. Ang concern ni God ay yung health natin. Totoo naman Totoo naman. Sige, kumain ka ng taba. Panigurado yan. Unang-una mabubuo sa iyo, hindi lamang yung high blood. Kidney stones. Mga stones sa katawan mo. Mga fatty, stones. Maraming sakit na dala-dala yan. Kaya pinagbawal yan. Ang dugo at ang taba ay designed for sa altar lang yan. Practical si God Pero rito, for the purpose of our discussion, we limit ang meaning ng blood doon lamang sa atonement. Kasi yun ang pagkakasabi ni God, malinaw yun Amen? We limit the meaning of blood. Blood, para magkaroon siya ng effect on ng life and power, it must be transmitted to the altar of God. It must be burned. At ang purpose dapat nun is for atonement. Kasi lahat ng iyon ay pinipicture yung pagdating ni Christ, yung sacrifice niya sa atin. Naiintindihan niyo na ba kung ano yung atonement? Ang atonement, mga kapatid, ganito listen very carefully, kasi magpapa-exam ako mamaya. Meron kayong mag-uuwi kayo ng isang box na Cloud9. Ganito. Ang ibig sabihin, sabi ni Sister Iya, tumas ng kamay, wala na daw Cloud9. Okay. Ang ibig sabihin ng atonement, ito yung paraan na binigay ng Diyos sa atin upang mahango tayo sa kamatayan natin, sa ating kasalanan. Sa pamamagitan ng si Jesus ang namatay on our behalf para mailigtas tayo sa ating kasalanan. Naintindihan niyo ba yung atonement? Okay, so yun may ginawa si Christ. Kaya nga yung it is finished, na-accomplish niya yun. Unang-una yung burnt offering natin tinatalakay ngayon. The appease ni Christ through His atonement, na-appease niya yung wrath of God. Matindi yung puot ng Diyos. Mamaya makikita niyo pa yan. Kung ano yung wrath of God at kung gaano katindi yung ating mga kasalanan. Huwag niyo pong mamaliitin ang kasalanan. Ang kasalanan ay manatiling kasalanan anumang generasyon. Maging modern man tayo. Sin is sin before God. Sin is a grievous offense against our holy God.
Huwag niyong ilalabnaw po yan. Huwag niyo yan i-dilute. Amen. Okay. So, dito, no, magkaroon tayo ng konting break. Malinaw, no, doon sa mga procedures, no, pag-aralan natin kanina, kitang-kita natin doon na si God ang nag-appoint ng way. Siya yung nag-appoint ng way para ang tao ay makalapit sa Kanya. Hindi tao ang gumagawa ng paraan para siya makalapit sa Diyos. Ang pag-worship kay God, you have to follow yung way na na-provide ng Panginoon. Kung gusto mong maligtas. Obvious na obvious yan sa burnt offering. Kaya nga, alam nyo ba sa may 10 Commandments, minsan pag-uusapan natin ang 10 Commandments, iisa-isahin natin yan. Bakit sinabi ni God, you shall have no other gods before me? Commandment number 1. Commandment number 2, huwag kang gagawa, huwag kang sasamba sa pamamagitan ng mga graven images. Ganito, sa langit o sa lupa, huwag kang gagawa niyan. What does it mean? Na si God ang nagdidictate kung papaano mo siya sasambahin sa kanyang terms, hindi sa terms natin. Hindi tao ang gumagawa ng kanyang paraan to worship God. Amen po ba? We have no right to invent. Kasi ang tao very genius dyan pagdating sa may yung pag-invent ng worship. Tignan yung mga pagan mula pa noon. Manood kayo ng mga pagan may mga rituals na invento nila yan. At minsan, nai-invade ang church. Kompleto na yung trabaho ni Christ. Nag-invento pa tayo ng pangdagdag. Parang kulang pa yung ginawa ni Christ. Dagdagan ka natin ng ganito, kinakailangan. Pag mag-worship tayo, dapat nakapatay yung mga ilaw. Kailangan may mga usok na ganito. Kailangan yung music medyo nakakaiyak. Alam mo, nagdadagdag tayo Kompleto na yung trabaho ni Christ. Sufficient na yon para ang tao ay makapag-worship kay God. Pero ang tao, genius talaga pagdating sa kanyang sa kanyang pag-worship. Gusto niya, paraan niya, o gusto niyang dagdagan yung tinuro ng Panginoon. Amen. Kaya nga, importanteng maintindihan natin yun. The complete works of Jesus Christ. It is complete. Ano ba, naintindihan mo ba kung ano yung salitang complete? Yung salitang finish? Tapos na. Namit na ni Christ. Tayo po pwede na tayo makalapit kay God. Pwede na tayo makapagsamba sa pamamagitan ng ginawa ni Christ alone. Ngayon, alam niyo ba, nakakalungkot kasi I heard many times sa mga Kristiyano, yung mga reasons nila, oh, Brad, bakit hindi ka dumadalo? Nakikinig naman ako sa TV, nanonood naman ako ng mga preaching sa TV. Sa tingin mo, acceptable yan kay God? Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakaligtaan ng pagtitipon. Ano ba yung mas tama? Ikaw ang gagawa ng sarili mo, mag-invent ka ng sarili mong, Hindi, basta tayo, naniniwala lang tayo sa isang Diyos. Basta sumasamba tayo sa isang Diyos. Oh, talaga? Yung Diyos ba ng Biblia, tinuturo yung gano'n, na ikaw, bahala ka, Lone Ranger ka, ikaw mag-decide kung paano mo sambahin si God? Or, sabi ng Panginoon, you have to follow. Dito, pinag-aralan natin, talagang kahit na ayaw mo, you have to follow the rules of God. Gusto mo siyang sambahin gusto mo maligtas Hindi ikaw mag-iimbento. Hindi tao mag-iimbento. At iyan yung mga binabali natin. Alam nyo ba, nagpupunta tayo sa iba't ibang mga tao. May mga kanya-kanyang kaisipan yan. Kailangan maging malinaw sa kanila, maintindihan nila yung mga ginawa ni Christ. Amen? Dapat makita nila yung gravity ng sin. Kung bakit, to the extent na, isipin mo yun, bakit kinakailangan pa ni Jesus na i-abandon yung throne niya sa langit para lamang magkatawang tao? Isipin niyo yun. Hindi simpleng bagay yun. Kinakailangan niyang i-abandon yun, kinakailangan niyang magkatawang tao for what purpose? Para lang hanguin tayo sa ating kasalanan kasi alam niyo ba ganitong description ng kasalanan natin? Sa may Bible na encounter niyo na yung salitang bottomless pit. Na-encounter niyo na yon? Abyss. Kalalimang walang hanggan. Kasi ganito. Ito na lang.
ihuhulog ko to doon ako sa rooftop, baba rito. Gaano kaya kabilis? Ha? Gaano kabilis ang pagbulusok nito kung doon ako sa rooftop, ihuhulog ko sa may baba? Gaano kabilis? Ha? Seconds lang, di ba? Seconds lang sa may baba na yan. Pag bottomless pit. Depende pa sa bigat. Tama? Depende sa bigat. Mas mabilis yung bulusok, mas mabigat siya. E paano kung napakabigat, sobrang kasalanan mo? Imaginin mo, ang tuloy ng pagbulusok mong ganon. Sa tingin mo ba pag ikaw nandoon ka, nahuhulog ka na sa may bottomless pit, kaya mong iligtas sarili mo? Kaya mo bang umigtas pa? Hindi, babangon ako, pabalik ako. Eh, nahulog ka na, tuloy nga eh. Maliban na lang ang Diyos ang gumawa ng paraan, isnatch ka doon. Tama? Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin. We are totally helpless. Totally. Hindi mo natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Totally. Dapat natin maintindihan kung gaano kadakila itong ginawa ng Panginoong Yesus. Wala na tayo. We are lost. Totally lost. Nagpapakaligaw-ligaw tayo. Alam nyo kung hindi tayo kinahabagan ng Panginoon, bagsak natin impyerno. Kaya nga pag naintindihan mo ito, maiiyak ka na, Lord, grabe yung ginawa mo sa akin, Panginoon. Grabe yung pag-ibig mo sa amin. Kaya ako ito tinuturo kasi ngayon, sa panahon ngayon, lumalabnaw na ang pagtuturo ng gospel. Hindi na natin nakikita yung kung gaano kalaki yung ginawa ni Christ. Yung in-accomplish niya para sa atin. Akala pa natin ang kasalanan, simpleng bagay lang siya. No, it is an offense against a holy God. Okay? So si God ang nag-appoint ng way, kaya nga sinabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Maintindihan mo lang yan pag binalikan mo itong mga sacrifices na to. Na siya lang talaga ang way. Bakit? Kasi yun yung way na na-provide ng Panginoon. Yun yung means, the only possible way na na-provide ng Panginoon, lahat through Christ. Kaya pag may magsasabi sa inyo, ay maraming way, po pwede kay Buddha, po pwede kay Allah, po pwede, ay huwag kayong papaniwala doon. Tama? Si Joel Osteen, sumang-ayon siya kay Oprah doon eh. Tinanong siya ni Larry King doon sa issue na yan eh. Naniniwala ka ba na si Jesus ang the only way? Ay, si Joel Osteen, na-test siya doon eh. Tinanong siya doon, critical yung mga tanong ni Larry King sa kanya tungkol sa may salvation ba ang mga atheists, ang mga ano. Wala, nagganon si Joel Osteen, napanood ko yun. Kaya nga, mga kapatid, sorry to tell, any other religion na hindi si Christ ang object ng kailang worship o devotion, there is no salvation. Kailangan maging malinaw ito sa atin sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Si Jesus lang. No other religion, no other name given under heaven for the salvation of man. Si Christ lang. Sorry sa lahat ng religion. Amen. Kaya nga, sinabi ni Jesus na I am the way. Nakita natin yung way na na-provide ng Panginoon through sacrifices. Hindi po ba? I am the truth. What is the truth? And you have to settle these things. Ano yung truth? Ano yung kabaliktaran ng truth? Kasinungalingan. Okay. Ganito ha. Para magkaintindihan tayo, maintindihan nyo kung ano yung truth. Ganito. Buhat ng ang tao ay nagkasala, na wala na siya sa reality. Na misalign siya sa reality. Alam nyo ba ang mundong ito? Out of reality. Tignan ninyo ang mga taong pag-iisip nila, wala na ang Diyos. Hindi na kasama ang Diyos sa paggawa ng mga lawmakers natin, ng mga politicians natin, ng mga professionals natin, mga judges natin, yung mga ekonomista natin, lahat ang nagpapatakbo ng lipunan natin, wala na si God. Hindi na siya yung pinaka-center, pinagmumulan ng lahat ng tao. Lahat ng mga aspiration ng tao, kanyang hopes and dreams is out of reality.
Ang reality, mga kapatid, ay lahat ng nakasulat sa Biblia, sapagkat ang mga nakasulat sa Biblia ay patotoo ng Diyos tungkol sa reality. Kaya nga sinabi yan sa Psalms, the fool said in his heart, there is no God. Wala siya sa reality. Importante yung reality. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, the reality. Ako yun. Kung gusto mong malaman ang reality, kaya nga tayo, alam tayong mga humahayon, trabaho natin, ituro uli natin sa mga tao yung salita ng Diyos para ano? Para makabalik ang tao sa reality ng Diyos. Kasi ang reality yung sinabi ng Panginoon. For example, sinabi ni God, ang salvation is only through Christ. That is the reality. That is the truth. At wala nang ibang truth. Pag may nagsabi na, hindi, pwede kay Allah, pwede sa mga, no, that is false. That's a lie. Amen? Uupuan natin isang araw yan. Okay. I am the life. Ang buhay na pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay hindi lamang yung future at hindi lang puro spiritual. Pag pinag-usapan natin ang life, kasama ang physical, kasama ang spiritual. The totality of life ay inordain ng Panginoon sa lahat ng mga naligtas. Mapa-physical, mapa-spiritual. You cannot divide man. Alam mo yan, mga delikadong mga teachings dinidivide nila ang tao, pinaghihiwalay yung spiritual sa physical. But yung life na pinag-uusapan natin sa may Bible, lahat ng life na sinasabi ni Christ is all about the totality of man. Covered niya ang lahat ng bagay doon. Okay? Uupuan natin isang araw mga bagay na yan. Okay, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. So, nakita nyo doon sa mga procedures, hindi po ba napakaselan, ano? Napaka-meticulous. Mula doon sa pagpili pa lamang ng i-offer na hayop, palalakihin mo yon, nakadedicate na yon na pang-offering yon, hanggang sa day na i-offer mo yon, you have to observe carefully lahat ng instructions ni God. Kailangan malinis siya, kailangan ma-meet niya yung requirement ng Panginoon. Tapos pagkatay nung susundin mo lahat yon, hanggang sa maisunog siya, hanggang sa maging abo, susundin mo yon exactly. Hindi po ba napakahirap nun? Ngayon, napakadali na lang sa panahon ngayon Accept Jesus Christ. A, B, believe in your heart. C, confess your sin. Napakadali na lang, ABC na lang. Hindi ganon. Sorry, pero hindi po ganon ang gospel. Pinag-uusapan, sila nga noon dyan, pinakita, grabe nga yung pagkakakumplay ni Jesus dyan Kasi grabe yung kasalanan natin. So nakita niyo yung mga tao, kapag ganon, ang tawag po dyan, easy believism. Tinuturuan ng tao ng easy na faith. Hindi cheap, hindi mumurahin yung ginawa ni Christ. Amen? Hindi mumurahin yun, napaka-precious nun. Tatandaan natin ang katotohanan ito. Bagamat ang salvation is free, but it is very costly. Tandaan niyo po yan. Napakamahal ng ibinayad ni Christ for our salvation. Amen po ba? Okay. Kaya nga, talagang yung tao na nag-o-offer, hindi siya ang masusunod. Si God ang masusunod. Kailangan niya mag-comply sa lahat ng regulations ni God tungkol sa offering. Susundin niya hanggang sa matapos, lalo na pa sa panahon ngayon, puro shortcut na mga Christians Nauso na yung mga shortcut na prayer, shortcut na mga blessing, puro shortcut. Mahilig ka sa shortcut ngayon Punta ka ng Christian bookstore. May mga doon, may mga puro easy, puro shortcut. So mga shortcut na panalangin. Kasi mahilig na sa shortcut ngayon Kay Christ, hindi mo po pwedeng i-apply yan nung time na yan. You have to follow, you have to accomplish carefully. You have to submit. Isasubmit mo yung pagkatao mo completely doon sa ordination ng Panginoon kung ano yung procedure sa sinet niya. Why? Kasi gano'n yung ginawa ni Christ. Gano'n yung ginawa ni Christ kasi nga picture nga yun ang gagawin ni Christ. Kaya maingat nilang sinusunod yun.
Si Christ, sabi nga sa Hebrews chapter 5, in the days of His flesh, offered up prayers and supplications with loud cries and tears. To Him who was able to save Him from death, He was heard because of His reverence. Although he was a son, He learned what? Obedience. Hanggang sa malagutan siya ng hininga. Amen? Kasi nga, kino-complain niya eh. Nung sinabi niyang it is finished, talagang nasunod niya yung lahat ng meticulous procedures na in-order ni God. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered, and being made perfect, he became the source of eternal salvation to what? To those who obey him. So hindi lang siya nag-obey, pati tayo tuturuan din tayo mag-obey. Amen po ba? Ginawa ni Christ yun to show us the way, to give us the pattern to follow. Kasi akala po natin, ito pang isa pang mali eh. Akala natin porke in-accomplish na ni Christ lahat, wala na tayong gagawin. Si Christ na lahat. Mali. Ang sabi ng Bible, imitate Him. Tularan natin ang Diyos. Kung in-offer niya yung sarili niya as a living sacrifice, tayo rin i-offer natin sarili as a living sacrifice. Amen po ba? Yan, mga nagkakalituhan sa mga part na yan eh. Nasosobrahan yung grace. Bagamat napakaganda ng grace of God. Lahat ito ay grace of God. Lahat na na-enjoy natin is grace of God. But do not abuse the grace of God. Amen. Okay. So, sabi nga sa Philippians, though He was in the form of God, He did not count equality with God a thing to be grasped, but made Himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Yan yun. Yan po yung picture ng animal sacrifices doon sa Old Testament. Kaya nga in-exalt naman siya ni God. He was given a name that is above every other name sa balat ng lupa. Okay. So, kaya nga yung binanggit ko kayo na sa Acts chapter 4, walang ibang salvation given under heaven except through Christ. Amen? Tandaan po natin yan. Kaya pag nagpipreach tayo, whenever we declare the gospel, ang salvation is only by Christ. Hindi yung church natin ang nakapagsisave. Mark this word. Amen po ba? Hindi tayo, hindi yung pastor ang Savior, si Christ. Amen. Hindi yung mabubuting gawa natin na nakapagliligtas sa atin, si Christ. Amen po ba? Nalilihis tayo minsan eh. Minsan tinutularan natin yung Roman Catholic eh. Amen. Okay, so purihin ang Panginoon. Ngayon, balikan na natin yung tapusin na natin yung burnt offering. Mga ilang slides na lang ako. Okay, kanina yung pinag-aralan natin, may dalawang klaseng burnt offering. Merong tinatawag na voluntary. Yung kayo ng mga examples na binigay ko sa inyo is voluntary. Kunyari ikaw, gusto mo maghandog kay God ng burnt offering, mag-raise ka ng hayop para sa offering, ayon sa requirement ng Panginoon. Voluntary yon. Pero doon sa may temple mismo, merong tinatawag na mandatory. Ni-require niya ang mga priest na araw-araw ay merong burnt offering sa altar, day and night. Okay, dalawa po yung burnt offering ha. Meron yung voluntary or individual at meron ding mandatory na sinusunog doon sa altar, day and night. Ibig sabihin, meron sa umaga at meron sa gabi. Tignan natin yung instruction. Ito po yon, yung tinatawag na continual offering. Kasi hindi nawawalan yan, araw-araw. Command Aaron and his sons, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall keep burning on it. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. Bawal bawawala ng gatong yung altar.
Ibig sabihin, ang apoy niya is 24 hours a day. Bakit kaya? Ano bang sinisimbolo ng fire? Okay. So the priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order on it, and shall burn on it the fat of the peace offering. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Amen? Alam niyo ba yung fire ng altar? Paano nag-start yan? Mababasa niyo yan sa Leviticus chapter 9. Okay? Ang fire po, dyan sa altar na yan, yan yung altar sa labas, brazen altar yan eh. The altar of sacrifice. Alam nyo ba, nung upon inauguration, matapos na may prepare nila ang lahat, sa Leviticus chapter 9, makikita mo ang apoy sang galing sa langit. Hindi po man-made ang fire. It came from heaven. Alala nyo kay Elijah? Ganon din kila Solomon, ang fire ay nanggaling sa langit. Kaya alam niyo yung kasalanan ni Nadabat Abihu? Kumuha sila ng strange fire. Ibig sabihin yung fire na yon na pangsisindi nila ng mga insenso, pangsisindi nila ng mga kandila, kasi ang requirement nila dapat galing doon sa altar ng sacrifice. Doon sila kukuha ng apoy kasi ang apoy na yung galing yun sa langit. Eh ang ginawa na nila Nadabat Abihu, kumuha ng ibang source ng apoy. Nagalit si God. Why? Pinatay sila on the spot ha. In the very inauguration ng mga priest, pinatay sila ng Panginoon. In disobedience. Okay, minsan pag-uusapan natin yan. Okay. So ngayon, very critical yan kasi makakonect yan eh. Kukuha ng apoy doon sa altar, susunugin yung hayop, tapos doon kukuha ng pangsindi ng mga insenso, ng kandila doon sa loob ng sanctuary. Makakonect lahat yan. Ang apoy, sabi nga ng Bible, our God is a consuming fire. Yan ang description ng fire. Bakit merong apoy doon? Anong nire-represent ni God bilang apoy? Sabi nga sa may Psalms chapter 7 verse 11, ang Diyos natin ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Amen? Alam nyo minsan, yan ang shortage. Diyan tayo nagkukulang minsan sa pagpapaliwanag. Minsan, we are trying to, paalam mo yung lagyan ng asukal, masyadong maraming asukal yung gospel. Nagkakamali tayo, hindi na natin na-represent yung gospel ni Christ eh. Our God is a consuming fire. Tignan nyo, sabi sa Psalms chapter 7:11, God is a righteous judge, a God who is angry with the wicked, what? Every day. Ang kanyang puot, ang wrath of God ay araw-araw na naglalagablab laban sa masasama. Araw-araw. At iyan ang dapat malaman ng mga tao. Dinescribe nga ni John the Baptist. Ang palakol ay nakaamba na sa bawat puno ng punong kahoy na hindi magsisisi. Tama? Puot ng Diyos yun, judgment ng God yun. Tayo, dati rin tayong object ng wrath of God. Puot ha, ang pinag-uusapan po natin, hindi lang basta anger, wrath. Ibig sabihin, matinding puot. Laban sa ating mga kasalanan. Kasi dati, we were enemies of God. Biruin mo yun, nakikita mo yung, every time nakita mo yung altar na yan, yan yung pinapakita dyan, yung puot ng Diyos laban sa lahat ng pagsalangsang na patuloy nagbe-burn, eternally nagbe-burn against all ungodliness and unrighteousness of men. Sinulat niya sa may Romans chapter 1. Nabasa niyo na yan? Ang puot ng Panginoon, the wrath of God was revealed from heaven against all unrighteousness and ungodliness of men. Romans chapter 1, makikita niyo yan. Tama? Bago diniscuss niya Apostle Paul yung gospel. Diba? So ngayon, mahalaga muna na makita mo sa may altar na yan yung puot ng Panginoon. And then, ang kagandahan dyan mga kapatid, nag-provide si God ng offering. Kaya, instead na puot ng Diyos ang naglalagablab, nag-provide si God ng offering, ang offering na yun, yung burnt offering is mabangong samyo. Amen? Mabangong samyo yung ginawa ni Christ sa atin. Dati noon, alam nyo ba, pag nakikita tayo ni God, nung wala pa tayo kay Christ,
Enemies of God, anytime parang gusto na tayong tirisin ng Diyos eh. Oh, sa ating kasalanan. Enemies tayo ng Panginoon, di tayo cute ano? Di tayo cute. Enemies of God tayo, matinding kasalanan natin kay God eh. Pero dahil kay Christ, kinahabagan tayo ng Panginoon, na kahit na enemies tayo ng Panginoong Diyos, tinanggap niya tayo. Nung mahihina pa tayo. Actually, wala tayong na-contribute sa salvation natin eh. Lahat ng iyon, initiative ni God, para ipakita kung gaano kadakila yung kanyang pag-ibig sa atin. Okay? So namatay siya, si Christ sa atin, namatay siya doon sa altar na yan as a sweet aroma. Na-meet niya yung lahat ng requirement ng Panginoon. Naapis niya. Kaya nga nung nababasa niyo sa panahon nila Noah, nila Abraham, pag naamoy ni God yung burnt offering, di ba, naalala niyo yung panahon ni Noah? Sabi ni God, hindi ko na uli gugunawin. Pag naamoy niya yung burnt offering. Ibig sabihin nun, tignan niyo yung mood dati galit na galit si God, enemies niya tayo eh. Nung naamoy niya yung samyo na yon, naglubog yung kalooban niya. Kaya ang ibig sabihin ng burnt offering, naapis niya ni Christ. Through His offering, through His atonement, naapis niya yung wrath of God against us. Napagbayaran ni Christ in full settlement lahat ng offense natin. Gaano man kabigat ang ating kasalanan. Amen. Tatandaan niyo po yung burnt offering. Ano yung in-accomplish sa burnt offering? Una, kaya nga, buong buo na sinunog yun eh. Evidence by the ash. Ang ibig sabihin nun, pinagbayaran ni Christ ng buong buo yung payment na dinidemand against us because of our sin. Yan ang ibig sabihin nun. Pangalawa, naapis ni Christ yung puot ng Diyos nung naamoy niya yung kanyang mga ginawa para sa atin. A pleasing aroma. Naglubag ang puot ng Diyos to the point na tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. Yan ang burnt offering. Wonderful. Amen? Baka naman natutulog na kayo, nakadilat lang mata nyo. Magkape muna kayo. Okay, matatapos na po tayo. So, ano pong tinuturo niyan? So, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na yung kamatayan ni Jesus sa krus ay death under judgment. Kaya pala ganun katindi yung kanyang kamatayan eh. He died on our behalf, bagamat wala siyang kasalanan. Death under judgment, na sana tayo yun, pero siya ay namatay. Okay? At the same time, because of His perfect obedience, nag-produce ito ng acceptable, sweet savor sa harapan ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, ang fire was never allowed to die and was kept alive for century. Kahit nasa digmaan sila sa Israel, kahit may digmaan, dapat may gatong yun, dapat may offering yun day and night. Kahit na nagtatravel sa anumang sitwasyon, umuulan man, nag-snow man, dapat may may offering doon. Kasi araw-araw yun eh. Isipin niyo mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba ito? This is a present reality. Si Jesus namatay sa atin 2,000 years ago, pero yan ay ongoing yan, effective yan, magpahanggang ngayon, hanggang sa future. Yung kanyang sacrifice kay God ay patuloy na pumapailang lang sa harapan ng Diyos as a sweet aroma. Kaya nga tinanggap tayo ng Panginoon eh. Tinanggap tayo ng Diyos. Alam nyo, marami tayong pagkukulang. Ang dami nating palpak. Mas marirealize nyo pa yan pagdating sa sin offering. Grabe yung offense natin kay God. Pero kita nyo yung habag ng Panginoon. Kitang-kita mo dyan yung grace of God. Amen? Grabe yung pagmamahal na iniukol ng Panginoon. Kaya na nga tinalakay ni Brother Rick kanina na for what purpose? Bakit siya namatay for that? Para tayo makabalik na tayo sa Panginoon. Hindi na yung para bumalik ka sa kasalanan mo. Amen? Balikan mo na yung in-order ni God sa'yo. Balikan mo na yung kanyang mga kautusan. Tama? Mamuhay ka na uli sa terms ng Panginoon. Yun po ang point ng mga sacrifice ni Christ para ma-restore tayo pabalik kay God. Okay. So, tatandaan natin, ang burnt offering, yung apoy doon, is a serious reminder
hindi lamang sa Israel, pati sa atin, that yung ating kasalanan is a serious offense against God. But, it is also a permanent reminder ng provision ng Panginoon against us, against our sin, and acceptance. Amen? So ano po yung summary? Dito po tayo magtatapos. Basahin nga po natin yung Colossians chapter 2. Sabay-sabay po tayo. And you Okay. So, ayan ang ebanghelyo, no? Malinaw na malinaw dyan sa maikling talatang ayan, ipinakita yung ginawa ni Christ. Okay? Dati daw, patay tayo sa ating mga pagsalangsang. Okay? Dahil nga sa pagiging uncircumcision of the flesh, yung ating mga pamumuhay natin noon na masama. Pero binuhay daw tayo dahil sa offering ni Christ. Binuhay tayo sa pamamagitan ng pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Wala tayong na-contribute doon. Lahat ng iyon ay ginawa ni Christ para sa atin. Para lamang makapanumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Tatandaan niyo yung purpose, huwag kinalayo doon. Ginawa lahat ito ni Christ para tayo ay makabalik uli sa Diyos, makabalik tayo doon sa Kanyang kaharian, na siya uli ang Panginoon natin, nasusundin uli natin ang Kanyang kalooban. Yun ang purpose ng mga bagay nito. Okay? Kinancel, by canceling the records, ay ang haba ng listahan natin. Kayo ba, nakagawa na ba kanyang listahan ng inyong kasalanan? Mula ng bata kayo. Siguro wala nang katapusan yan. Araw-araw, sa isang araw, ilang beses na nagkakasala hanggang sa pagtulog natin, nagkakasala tayo. Kung gagawa ka ng listahan ng iyong kasalanan, ay baka 1% ang nailista mo. Baka wala pang 1%, baka 0.00001. Amen. Pero ang Panginoon, kita kung gaano kalaki yung biyaya ng Diyos sa atin, yung kanyang grace of God, kinancel niya lahat ng records na yon. Okay? Mas maintindihan natin yan sa may guilt offering. Kung papaano kinancel ni God totally yung... Malalim kasi yung effect ng kasalanan eh. Malalim yan. Hindi lang basta ganun-ganun yan. Okay? Kaya mahalaga na matapos natin yung topic na to. By canceling the records of death and that stood against us with its legal demands. Kita nyo, no? Legal no? Legal demands Sinettle lahat yun ni Christ. Para lamang, very costly yung ating reconciliations kay God. Very costly yung ating salvation. Kaya wag po nating mamaliitin yan. Amen? Wag natin iwa-water down gospel. He set aside, nailing it on the cross. Amen. Kaya nga tatandaan po natin, Christ's supreme achievement on the cross is that He placated the wrath of God. Ibig sabihin ng placated, talagang sinatisfy niya yung mga requirements ni God. Sinatisfy niya. Nagkaroon ng propitiation, nagkaroon ng expiation. Lahat ng mga issue against our sin, sinettle yon in a single word, placation. He fully satisfied the righteous requirement of God against our sins. This is the essence of salvation through the vicarious aspect of Christ's atonement. We have even saved from the wrath of God. Amen? Laging binabanggit niya sa New Testament, the wrath of God. Nasave tayo dyan. Okay? So since, last verse natin, since therefore we have been now justified by His blood, much more shall we be saved by Him from what? Saan tayo naligtas? Sa impyerno. Saan tayo naligtas nga uli? O parang nawala, parang naligaw, no? Nung sinabi ko lang impyerno. Kasi iyan na isang common mistake natin. Akala kasi natin, naligtas tayo sa impyerno. Naligtas tayo first and foremost sa wrath of God.
At dahil naligtas ka na sa wrath of God, ligtas ka na rin naging sa impyerno kasi di ka na mapupunta dyan eh. Ang ano kasi naging objective, yung impyerno, pinanakot sa congregation, yan, pupunta kayo ng impyerno, yan, puro impyerno, favorite topic ng mga pastor, impyerno, tinatakot yung mga tao, pero hindi niya naipaliwanag yung wrath of God. Amen. Tayo, primarily, na-save tayo sa wrath of God. Ang linaw, hindi po ba? Romans chapter 5, verse 9. Amen po ba? Yan. Akala ko hindi kayo, may iba kasi sumasagot. Lumiliit yung boses kapag yung hindi nag-disagree sa, pag hindi nag-agree sa kanyang doctrine eh. Okay, malinaw yan, tatandaan niyo po yan. Diyan tayo na-save, unang-una, higit sa lahat. Kasi malalim yung kinahulugan natin sa kasalanan. Unang-una, enemies of God ka, niligtas ka ni Christ. Sinatisfy ni Christ yung alin? Yung puot ng Diyos against us. Yan ang unang, tatandaan nyo, yan ang salvation natin. Pangalawa, saan tayo sinave ng Panginoon? Saan na tayo save ng Panginoon? Sa impyerno pa rin? Hindi na. Ililigtas ka na ni God sa sarili mo. Yan ang susunod na kasi matindi, no? Ito kasi na talagang marami na itong gustong gawin na against kay God. O yan, minsan pag-uusapan natin yan sa may sanctification. Ililigtas ka ni God sa iyong sarili. Yung sarili mo ang number 1 kalaban ng Panginoon. Ngayong kaibigan ka ng Panginoon, dapat talagang ikaw masanctify ka doon sa kalooban ng Panginoon, lalapat na uli kayo. Amen? So, sa may sanctification magaganap yon. Pero, ang ating salvation ay hindi lamang salvation from hell. Salvation from the wrath of God. Alam niyo ba ang hell kasi, ang picture niyan, wrath of God eh. Yung apoy doon. Magandang paksa yan eh, yung impyerno. Actually, sa totoo lang, ang heaven at ang hell ay mga difficult doctrines yan. Kasi minsan, tanungin ko kayo, explain mo yung heaven. How do you explain heaven? Doon sa langit, no? Maraming anghel doon. Puro ulap doon. Di ba? Pagiging anghel na tayo doon, anong gagawin mo doon? What is your idea of heaven? Sige, explain mo pa, Father. Wala na. Mangangapa ka na. Hindi sa heaven. May streets of gold doon, sabi sa Revelation, patay na. Basahin mo ulit yung Revelation. Hindi po ang pinag-uusapan doon, yung the New Jerusalem. Yung streets of gold. Balikan niyo po yung Bible niyo. Okay? Interesting po yan eh. Pati yung hell. Paliwanag mo yung hell. Mahirap na mga subjects yan. Kaya minsan, unti-unti natin, sa habag ng Panginoon, ma-discuss natin yung mga mahihirap na doctrines ng Bible. Okay, sa purihin ng Panginoon, and I pray at 3 o'clock na. Sabi ko sa inyo, isang topic lang tayo. So, and I pray, meron naman tayong nakapulutan, hindi po ba? May mahalaga tayong natutunan sa araw na to. So, purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Okay. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Napakayaman ng pag-ibig na iniukol mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ngunit, O Lord, inihayag mo kung gaano ka kadakila ang iyong katuwiran. Habang kami mahihina pa, Panginoong Diyos, habang kami nagtatampisaw pa sa aming mga kamangmangan at kahinaan at kasalanan, Lord, Ikaw ang gumawa ng paraan to save us. Kami ay parang mga taong nahuhulog na sa bottomless pit, O Lord God, na miserable, totally helpless, na wala na kaming kayang gawin, Panginoon, pero Ikaw, O Lord, You snatch us from that abyss, O Lord. You save us from the very wrath of God. Thank You, Lord. Thank You, Father, for Your provisions. Thank You for the burnt offering na inaccomplish ni Yesu Kristo sa aming buhay. Lord, thank You, O Lord, sa lahat ng pagtuturo mo. Thank You, Father God, sa pagbibigay mo sa amin ng pangunawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lord, may Your name be glorified at pagpalain mo ang lahat nakikinig, Panginoon, sa iyong ebanghelyo. And we worship You, Father, in Jesus' name. Amen. God bless you all. Amen. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon sa napakasaganang biyaya niya sa ating lahat sa hapong ito. Tayo po ba ay natulog kanina or gising tayo? Praise God, gising tayo, di po ba? Napakaganda ng ating pong napag-aralan hinggil po sa burnt offering na siyang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Amen po ba? Na-bless po ba tayo sa ating napag-aralan sa araw na ito? Napakabuti ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Bago po tayo dumako sa next part of our program, which will be the giving out of the Bibles na ipapamigay po natin, magmimerienda po muna tayo. Ang galing talaga ng Lord, ano? Lagi niya tayong pinakakain. Amen. So, kain po muna ulit tayo. Magmimerienda po muna tayo. And then after that po, ay yung pong mga Bibles po na ipamimigay natin sa ating mga congregation. Amen po ba? So, pwede na po tayong kumuha. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya niya sa atin, mula sa mga spiritual food hanggang sa physical na food natin is well provided by our God. So, ito po. Sige po, pwede na po tayong kumuha ng ating merienda po doon sa ating likod po. And then if you have questions po, pwede naman habang nagmimerienda tayo, you can raise questions. Andito po yung dalawang pastors natin to answer kung ano man po yung mga queries po natin. Diyan si Pastor Jess, si Pastor Rick po. Kung meron po kayong mga questions about the things that we have learned for today. Amen po? So, sige po. Pwede na po tayong kumuha ng ating napakasarap na merienda sa likod. Sige po. Thank you very much. Meron po tayong kaunting Biblia na ipamimigay. Mga pastors lang po. Sila na pong bahalang mag-distribute sa kanilang mga congregation. Una sa lahat, salamat din sa mga kapatid na nagbigay, nag-sponsors. Meron po rito nga Ilocano Bible, dinivide na lang namin. Kasi ang alam po, 6 na pastors ito 6 na churches. Okay? Merong English, may Tagalog, may Ilocano, may Poimen. Yung Poimen kasi parang reference Bible yun Reference Bible para sa mga pastors lang. Okay, so sino pong mauuna na tatanggap? Sa may kapo. Kay Pastor Pastor, may kang isang set dito. Pastor Arman. Si Pastor pangalan mo? Kuha ka ng isang set. Pastor Jaime. At saka si wife, sana may picture sana. Picture. Yan. Yung isang set sa kapo. Yan, sa kapo. Kay Sister Gina. Yan. Sister Gina, dito po kayo. Kayo po representative ng kapo. Ayan. Yan po lahat sa inyo. Mabigat. Sige, pipicturean lang kayo, Ate Joy. Picturean lang kayo. Yan. Yan po ay para sa Kapo Church. Okay, next. Yan pa daw, meron pa daw picture Yan, para sa Kapo Church. Okay na? Hindi, i-record pala ni Ate Jane. Okay. So next po ay kay Pastor Arman. Bigyan niyo po ng isang set si Pastor Arman. Isang set. Ayan, mamay kayo po magbigay. Pastor yung isang set. Yan. Yan, pa-picture na kayo kay Pastor Arman. Yan, okay? Okay. Okay. Si Pastor, ano pangalan mo? Rowel. Rowel, oo. Okay? Yan. Rowen.
Rowen. Ayan. Okay. Okay na? Pengi isang karton. Pastor Jaime. Okay. Yan, Pastor Jaime, pa-picture nga po kayo. Yan. Okay, sunod po si Pastora Elsa. Tsaka Pastor Jonathan. Okay, Pastora Elsa, tanong. Okay, si kay Brother John, Brother Rodel, ikaw na mag-receive. Isang set para sa mga bini-BS nyo, no? Di ba meron kayong bini-BS na, no? Meron kayong mga bini-BS, di ba? O yan, isang set. Bro, pa-picture ka, bro. Share na kayo nila, papa mo. Ayan. Meron pa bang churches na hindi nabigyan? Lahat meron na, no? Oo, si Pastoralina. Pastoralina. Para sa'yo. Oo. Opo. Okay. Appointment. Okay, so Amen. Masaya po ba kayo sa mga biyayang natanggap natin sa Panginoon? Amen. Sino ti kayat ng ito no next month ka, dadaman ng tikastoy tayo nga fellowship. Madiyon samat kayatan. Amen. Kung gaano po yung okay, kung gaano po kasaya, kung gaano po kayo ka-excited po sa inyo pong mga natanggap, ganun din po kami. Kami po ay masaya din po na naglilingkod, kapalingkod ninyo para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, patuloy po tayo nating ipanalangin sa Panginoon na nawa ang gawain ito ay lalo pang lumaganap at marami pang mga tagapagturo, mga pastors na maabot, para lalo nating mabuild ang kingdom ng Panginoon ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Yes. Amen. Praise the Lord. So next month po, mag-i-schedule po tayo ulit, loobin ng Lord, kung ano pong schedule natin. We plan to have it every second Tuesday of the month. Depende po kung sana wala naman pong lockdown, dahil yan po tayo nagkakaroon ng problema pag nagla-lockdown tayo. And we are planning to have, meron din po kasing kasabay na ministry po, itong ating ministerial, pastoral fellowship na ito.
Yun pong ating children ministry na dinadala din po natin sa bawat iglesia na nais na gusto rin po namin i-impart kung ano po yung biyaya ng Diyos para sa children ministry. Ano po? Napakaganda kasi na magsimula din tayo sa mga bata para maabot natin sila, maturuan din natin sila ng tamang pamamaraan ng pagkakilala sa Panginoon. And the last church that we went to last time was Kapo Church, bago nag-lockdown, ano po. So, nakapag-minister tayo sa Kapo and tuwan-tuwa po tayo sapagkat napakaraming bata ang naabot doon. At syempre po, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng feeding program doon, ano? Nagpapakain po tayo sa mga bata at the same time nagtuturo po tayo kung ano po yung biblical talaga na pamamaraan ng pagtuturo at pagre-raise natin sa next generation natin. So we're planning to have our next children ministry sa iglesia po ng Agasyan, kina Pastora Elsa po. This June 19, that would be a Saturday. That would be the third Saturday of the month. Tama po ba? Alright, so umaga po yun, Pastora Elsa. Kita-kita tayo sa June 19. Ano po? At mag-schedule din kung sino po yung mga nais na Pastor Jaime, umay kami to Joy, Pastor Jaime. Sige, garod, Pastor. Loobin ng Panginoon. Malpas ka nun ni Pastor Elsa, ni Pastor Jaime ka numutan, ti Ag Children Ministry. Okay, so praise the Lord, ano po, na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat at talagang siya nagpo-provide ng lahat ng ating pong pangangailangan sa ministry. Kasi hindi naman po natin ito ministry po ito ng Lord, kaya siya po yung magpo-provide, siya po ang lahat na magbibigay ng ating pangangailangan. Amen? Ang gagawin lang po natin, maging tapat po tayong lingkod ng Panginoon. Amen? Lakaran natin, lahat po ng ating natututunan, kung ano man po ang ibinabahagi sa atin ng Diyos, lakaran po natin ng buong puso at buong katapatan at pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? At may announcement pa po ba tayo, Pastor? Okay, so I think ready na rin po tayong umawit muli sa Panginoon and let us close ito po ang ating activity, ito po ang ating fellowship after our praise, after our song, ay i-close na po natin ang ating service sa pamamagitan po ng benediction ng ating Pastor Jess. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa iyong kamatayan ay nagtapos din, O Lord, ang kamatayan. Ama, salamat po, kami ay pinalaya mo, kami ay tinanggap mo, kinahabagan mo, pinatawad mo ang lahat ng aming mga pagsalangsang sa iyo. Salamat, Panginoong Yesus, sapagkat totally ay nabayaran mo incomplete, O Lord, ang lahat ng aming mga pagkukulang sa Ama, at kami ay nakalaya mula sa puot ng Panginoon. Lord, salamat sa iyong dakilang kaligtasan. Napakamahal ng ibinayad mo sa amin at ito ay tinanggap lamang namin ng libre. Kaya nga nawa, Panginoon, matuto kaming matakot sa iyo habang kami nabubuhay. Ang kami ay ilaan na namin ang aming buong pagkatao sa paglilingkod sa iyo at mag-aral ng iyong mga salita. Matutunan, O Lord, ang mga katuruan na tinuro mo sa amin ng iyong mga batas na kami ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, thank you, O Lord, sa lahat ng tinanggap namin sa iyo. Salamat sa iyong napakayaman na biyaya na binuhos sa amin. Sambahin ang banal mong pangalan. Luwalatiin ka, Ama, at pagpalain mo nawa kami, Panginoon, at patuloy kami mag-increase sa lahat ng kaalaman patungkol sa iyong kahangahangang gawa, nang sa ganon lahat kami ay maglingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Salamat, Ama, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Kita-kita po muli next month.